So, na-imagine ko, okay, ito ang akong verse dito. Hindi ko pa alam kung, hindi pa ako sure kung Proverbs 3:7 o 3:5. Sinulat ko na lang 3:5. Okay, Proverbs 3:5. So, Proverbs 3:5, tapos sabi ng pastor, sa iyo yun ang mensahe. Hindi yun para sa tao na inisip mo, para sa iyo yun ang mensahe. Di ba? Sabi ng mensahe is magtiwala tayo sa Panginoon, hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa Kanya lang. Amen. Okay. So dahil wala akong makita doon sa picture, sa sinabi ng Panginoon din, meron namang mensahe ang Panginoon doon pa, 2025, August 30, 2025. Okay. Meron akong panaginip. It's so weird. Na-share ko na ito sa few of our sisters. Na-share ko na ito sa kanya. So, i-drawing ko talaga siya para, kasi very weird siya. At ito ang aking, ito nakatuon ang aking message. Open mind. Salamat sa aking computer technician. Nakakuha ko ng PowerPoint. Hindi na ako magsusunod. Okay. Yan. Bakit sabi ko very weird yung panaginip ko? Dahil alam mo yung ito, dito sa baba daw, dalawa kami ni Pastor Edith, pumatong sa isa. Alam mo yung pagbahay sa probinsya, mayroong dalawang bintana. Ako sa isang bintana, si Pastor Edith sa isang bintana. Tapos bigla daw, mayroong parang drone, na ito yung Israel flag. Ganyan ang forma. Pag drone, di ba, naka flat. Pero, nakikita ko yung plan ng Israel. So, ito nakikita ko. So, parang biglang dumaan na may drone at biglang na lang nag-assemble every tic-tac ng orasan, nagbubuhos siya ng tubig. At ang background talaga niya is yung palayan. Okay. Every tic-tac niya nagbubuhos siya ng tubig. So, kaya, tapos, nagtatagaw ako tinitingnan ko lang. Tapos biglang may bumagsak na racket. So, very weird talaga, may bumagsak na racket. Una, naka-point sa amin. Sabi ko, ay, hindi nakakatakot kasi naka-point yung ako yung doon sa loob. Tapos bigla daw bumalik ka, naka-point na doon. Ang racket doon sa papunta doon. Doon ako nag-isip. Lord, it's so weird. It's so weird. Tapos, ngayon, di ba yung Bible study natin? Ano yung sinabi din natin kanina? We are called love. We are kept. I will change this. Preserve. In New King James, the word is preserve. Okay. Kaya ang aking message ngayon is nakatuon sa Israel. Okay. So, paano ba nagsimula ang nation ng Israel? By the way, for the record. Simula ng war ng Israel, 2000. How many missiles ang na-receive nila? Rocket missiles? 28,000. 28,000 missiles. Okay. At 1,300 drones. Yun ang pinay para sa nation ng Israel. Talagang
aim nila is to remove. I-wipe out ang Israel. Kaya, yun nga sabi ko, bakit may racket? Okay. So, mamaya pa, we can have more kung titingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng Panginoon sa atin. We have God will speak. So lovely. Nangungusap ang Diyos sa atin in different way. Amen? Okay. Paano ba nagsimula ang nation ng Israel? So, doon sa hindi pa nakakaalam. Kasi noon, dati pa, nag-stand na ako doon sa amin. Nag-stand ako, nagtawag ako sa, tinanong ko sila, taga saan ba si Jesus? Walang nakasagot. Nalungkot ako doon na. Kasi tayo, Kristiyano, taga saan si Jesus? Talagang tinanong ko hanggang may sumagot. Taga Roma? So, kaya kayo mga, umuwi kayo, pupunta kayo o tatayo kayo sa o mga bata, tuturuan nyo. Aalamin nyo kung meron ba silang alam kung taga saan si Jesus, taga Roma, which is naging nasa puso ko na ipangaral natin kung sino ang ating Diyos. Okay. Next. Ito. Kung magbigay tayo ng example sa sinabi ng Diyos that we are called, love, preserve. So, ang pagkakatawag ng Diyos ng Israel ay nagsimula lang sa isang tao. Kanino? Sa Genesis 12, 1-4. Sa Genesis 12, 1-4, anong sabi doon? Ay, ito. Ito pala nang sumunod ng picture. Sino yan? John Piper. Sinong nakakilala kay John Piper? Ngayon lang. Sino si John Piper? Siya yung nangangaral ng replacement theology. Siya yung nangangaral ng replacement theology na pinalitan daw ang Israel sa mga Kristiyano. So wala na daw mga Hudyo, mga Diyos. Kristiyano na daw ang anak, ang chosen people. Kaya, titingnan natin kung ang salita ba ng Diyos ay nagbabago? Hindi. Okay. Never change. Kaya ang titingnan natin yung validity ng sinasabi ng Panginoon sa salita niya, hindi sa sinasabi ng tao. Kasi ito siya is a great preacher, educator, theologian educator, ito si John Piper, na kung saan nagsisimula ang marami din mga Kristiyano na hindi naniniwala na ang Jewish people ay sila ang Jewish people. Pinalitan na sa mga Kristiyano. Kaya, ang ating message ngayon ay nakatuon talaga sa bansang Israel. Okay, nagsimula ang tawag sa Israel sa isang tao. Sino yun? Genesis 12, 1-4. Pakibasa? Lahat na lang kayo magbasa para Now, the Lord had said to Abram, get out of here and from the father's lands to a land I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless you I will curse those who curse you, and you, the families of the earth, shall be blessed. So Abram departed at the Lord and had spoken to him, and Lot went with him.
And Abram was severely 5 years old when he departed from the hair. Nasabi ng Diyos. Genesis Sino ang 12:1 kinausap to ng 4. Diyos? Abram. Abraham ang kinausap ng Diyos. At sabi ni God, Genesis 12:1 to 4. ang blessing na pinangako niya ni Abraham, nasaan tayo nakabilang? Kabilang ba tayo? Yes. Nasa verse 3 tayo, di ba? Nasa verse 3 tayo. Pero meron ding choice. Meron ding pagpipilian tayo. Either susunod tayo doon sa tao na nagka-curse sa nation ng Israel, even sa chosen people ng Israel na gustong papalitan. Ang sabi niya, hindi pala curse is the nation. Curse is the one individual. Kung sino yung paniniwalaan natin, lalo na sa lahat ng nag-flooding ng fake news sa social media, or we are doubting the existence of Israel, so we can read God's message. Sabi niya, all the families of the earth shall be blessed. At sa aking adventure, parang journey sa aking dito, ang Pilipinas, hindi man tayo nakasali sa book, sa Biblia, pero nakasali tayo sa history ng Israel. Amen? Amen. Kaya, there's a blessing. There's a blessing. So ngayon, ang Diyos ay tumawag ni Abraham. Anong ginawa ni Abraham? God, Abraham obeyed? Yes. Without a word. Di ba? Pag tayo ay utusan, meron pang lumalabas na word. Abraham, hindi niya kilala ang Diyos. Boses lang ng Diyos ang narinig niya. Pero, nagtiwala siya at sumunod siya. Amen? Ilang taon si Abraham dyan? 75 years old, wala pa siyang anak. Okay, next verse. Magja-jump tayo ng verse. Next verse. Isa na din. And I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations, for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. I also give to you and your descendants after you the land in which you are stronger, all the land of Canaan, as an everlasting possession, and I will be their God. Naglulumban. Amen. Tinawag ng Diyos ang Israel para ang Diyos ay magiging Diyos nila. Tinawag ang Diyos ay nanggago siya. Diba sabi niya? The covenant between him and Abraham is everlasting. Naniniwala tayo na may forever. Amen. Yes. Oh, Diba yes. everlasting forever? May forever. Sa Panginoon. May forever sa Lord. Yes. Pero sa asawa, wala. Amen. Sa Lord. At sa kayong pangako niya kay Abraham is everlasting yun. So ngayon, regardless of susunod sila ay hindi, kasi si Abraham ay sumunod na. Makikita natin na regardless of susunod sila at hindi, yung blessing ng Lord ay tunay, everlasting. Kasi yung commandment nila is from Abraham. So ngayon, inano pa niya dito, sabi niya, kasi dumaan na ng ilang taon. Ilang taon si Abraham nun? 75. 75. Ang galing na. Okay, this time si Abraham ay ano na siya? 1 year bago magkaanak. So, ilang taon siya Abraham na nagkaroon ng Isaac? 99. Oh, 99. 89. 99, di ba? 99. Okay, 99. Tapos itong words na ito,
1 year bago ipanganak si Isaac, sabi niya, nirenew ulit niya yung covenant niya kay Abraham. Kasi sa this verse, meron na siyang anak na Ismael. So mayroon na siyang pagpipilian kasi wala pa yung pangako ni God na Isaac. generation na magmumula kay Isaac. Abraham. So next verse is, so kasi parang gusto niyo lang, ay ito na, baka ito na yung sinabi ng Lord. O dito sa verse 7, anong sabi? Go, verse 17:21. 17:21, please. Okay. But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah shall bear to you, and the set time next year. Ulit niya ulit dito, what my covenant at pinangalanan na niya kung ano niya ipadaloy ay sino ang susunod na inalasyon para matupad yung pangako niya. Remember, ang covenant ay everlasting. Amen. Tapos, so, in these verses, so nanganak na si Sarah, kaya kung hindi nyo pa nabasa ang Old Testament, ay provoke you or encourage nyo na basahin kasi napakagandang istorya para hindi tayo malilito sa mga napabalitaan natin o maaring sino mang nagtuturo na sa pulpito o with regards, lalo na sa bansang Israel sa ngayong kapanahonan. Okay. So, jump tayo. Pagkatapos ni Isaac, alam natin o alam ng karamihan yung storya ni Isaac sa love story niya, lifestyle niya. So ngayon, pupunta tayo doon sa time na nagkaroon na ng seed from Isaac. Okay. Pupunta tayo doon. Kasi ititrace natin how God preserved Israel. Okay. Sabi na dito sa Genesis 25. Ito muna. Sabi niya, in your seed, all nation. Inulit niya ulit yung sinabi sa Genesis 12:3. Inulit niya ulit yung pangako niya. Dahil sa iyong obedience, ang lahat ng nation ay magkaroon ng blessing. Okay? Dahil sa obedience ni Abraham, ay pati tayo ay nakasali sa kanyang pagpapala. Okay. Genesis 25:3. And the Lord said to her, sino yung her? Rebecca, asawa ni Isaac. 2 nations are in your womb. Bakit nag-struggle si Rebecca? Dahil hindi na malaman ang kanyang tiyan ay nagrambol. Hindi pa naman uso noon ang ultrasound. Kaya, kinausap niya ang Diyos. Sabi niya, ang nasa tiyan mo ay 2 nasyon, di ba? 2 nasyon. So, titingnan natin, yung isang nasyon ay yun ay the promise. Nation of covenant. Yun na yun, sino yung nakakaalam sa 2 anak ni Rebecca, si Jacob at saka si Esau. Esau. Para sa Bisaya, Esau. Esau. So, doon pa lang sa tiyan ng nanay niya ay nagkarambulan na sila. Kung sino ang una-una o sino ang uli. Pero nag-clear ang sinabi ng Diyos na ang bata, siya ang sasambahin. Siya ang pinili. Si Jacob ang pinili. Kaso lang, ang mga parents, merong mga favoritism. Yes.
Kinakalimutan na yung magandang kasi meron silang sarili priority. Regardless of what is happening, kahit man nag-deceive si Esau, masunod pa rin ang salita ng Diyos. Kasi yung tawag ng Diyos ay irreplaceable. Kahit anong gagawin ng tao, mangyayari at mangyayari yun. Dahil ang Diyos ang pumili. Okay. Next. Sabi nga niya, dalawang nasyon. At sa next verse, dito na lumitaw ang pangalang Israel. So, bago nangyayari yung pangalang Israel, nagkaroon muna ng anak si Israel na 12. Diba? So, bago napalitan ang name ni Jacob, tinawag na Israel kasi meron na siyang 12 king. 12 tribes. 12 sons. 12 sons and isang daughter si Jacob. Okay. Maraming trouble pa ang pinagdadaanan ni Jacob bago makamit niya yung blessing para sa Panginoon. At dito, niya pinalitan ng Diyos. Hindi tao Hindi tao ang nagbigay ng pangalan na Israel. Ang Diyos. Okay, next. Matapos na yung journey. Next, Marilyn. Okay, Joshua. Joshua? Diba? Ano yung preaching ni Emily nung linggo? 21? Si Abimelech? 24. Amalek. So, simula nung naging Israel yun, nagkaroon ng 12 tribe ay 12 sons ng Israel. At dumami sila sa lugar ng Ehipto. Doon talaga sila dumami. At ang Diyos nagsabi sa kanila, umalis na kayo dyan. Diba yung Exodus? Kaya, kung gusto niyo malaman ng the whole story, I encourage you to read Genesis hanggang Exodus para makikita natin yung kung kaano ng Lord kinip ang nasyon ng Israel at saka yung salita niya at pangako niya in it regards the nation of Israel. Okay. Ang sabi niya dito? And not a man of all their enemies stood against them. The Lord deceived all their enemies into their hands. Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All come to pass. Okay, sabi niya, binigyan sila ng kapahingahan kasi from that journey, kaya naman sila pala. When we imagine kung ilang tao na mag-Exodus from Egypt para mag-Exodus para mag-isa katuparan ang salita ng pangako ng Panginoon. Ilan sila? Ayon sa historian, 600,000 men. Men lang yun. Adult men. At kung susumahin lahat, aabot sila ng 2,800,000. Biruin mo, imagine, in isang country, aalis sila para resolve niyo yung dahil di ba, pinahirapan sila in that country. But it is God's way, how they are going to save the nation. So, isang nasyon nagtatravel sila. Kaya yung sabi ni Emily, they are covered. From time to time, under their journey, and doon ang Diyos nag-cover sa kanya, especially in the recognize the God of Israel. So ngayon, ito, Joshua, ibinigay. Sabi niya, sworn, nangako ang Diyos sa kanilang
Wala na si Isaac, wala na si Abraham, Isaac, at Jacob. They are forefathers na. Ang nangako ang Panginoon sa kanila. At sabi niya, walang salita ng Diyos o pangako ng Diyos na hindi niya tinutupad. Next picture, Marilyn. Okay, eto na ngayon. Ang Israel na-establish na siya noong time ng ni Joshua. So ngayon, bago naging nation yan, of course, may tao na nakatira. At, again, kung gusto natin malaman yung history sa nangyayari, you can read your Bible. Okay, so nandyan na yung nasyon ng Israel na established na. Yung time pa lang ni Joshua. Okay. So dahil meron differences, di ba? Dapat ang mga kapatid talaga hindi magkakasundo. Kahit tayo dito, maraming hindi magka-vibes. Okay. Ang nangyari, nagkaroon ng division. Na-divide sila. Meron ng kingdom ng Judah, meron ng kingdom of Israel. Pero isa pa rin sila na anak at chosen people of God. Hindi sila replaceable. I-replaceable sila. Okay? So, noon pa lang, kaya sabi ko, kung itong preacher na ito, nag-aaral pa siya ng Biblia, paano niya ipapalitan o aalisin ang Israel na hindi naman niya inalis. Wala naman siyang sinabi na alis na ipalit tayo. Kasi noon pa man sabi niya, all nation will be blessed by this nation. Okay. So nagkaroon ng hatian. Nagkaroon ng ilang king sa Israel, meron din king sa Judah. 20 kings ang naging sa Israel at 19 sa Judah. Hindi parang narambot ko yung ating So, magulo. Despite na sila ay magulo at maraming kaguluhan nangyayari, may king na sumunod sa Diyos, may king na wicked. Ang the last king na very wicked talaga ay si Manasseh. At dahil sa wickedness na nawala, napura sila sa mapa ng mundo. So doon napura dahil na-invade sila ng king of Babylon ay Nebuchadnezzar. So, i-ano natin? Fast forward natin. So, hanggang doon, nag-send ng Lord ng mga prophets, mayroong major prophets, may minor prophets. So, yan. Mababasa natin yan sa Biblia, yung history ng creation ng Israel. Sino ang tumawag? Ang Diyos. Kahit anong sabihin ng tao, hindi mapapalitan ang nasyon ng Israel. Next. Ito na. So, fast forward tayo. Alam natin yung history ni Jesus, Alam natin kasi we are the New Testament believer. Nag-exist na tayo. Okay. Dahil nawala na sila sa mapa sa mundo, at alam natin yung pinagdadaanan. Kung iisipin natin kung anong pinagdadaanan natin, very pinagdadaanan ng Israel. Hindi makakatumbas sa pinagdadaanan. Kahit anong pinagdadaanan ng country natin, hindi maikukumpara sa pinagdadaanan nila. Okay. Itong flag na red. Alam niyo kung anong flag yan? Turkey. Sa Ottoman Empire, under sila ng Ottoman Empire at that time. Okay, ang Ottoman Empire ay, of course, Muslim, kaya nga natayo yung Mugdara. Yung Mugdara yun. Kaya nga naitayo yun siya doon. So, ang problema ng time na ito ng mga paghahari ng Turkey, ang Israel ay hindi siya maligo. Walang tutubo daw na mga damo, mga tahon, kasi hindi sila. Di ba ang pangako ng Diyos? Dadalhin ko kayo sa
land flowing with milk and honey. Of course, kung hindi sila kikilos, meron bang milk and honey, ma? Di ba? It is, hindi yung parang, ay, may pangako ang Diyos na kaya wala tayong gagawin, mag-antay lang tayo. No. Ang mga Hudyo, they are really a blessed people. Yes. Kaya, nag-send siya ng, kaya, di ba, ang mga Jewish, ano lang, yung blue na sa gitna, yun lang ang ano nila, yun lang ang community nila. Ganun lang kalit. Puro sila, mostly, 30. Under na nga sila ng 30. Ito lang kasi naglayasan na sila, alisan na sila sa iba't ibang ano. Pero, in this area, simulang bumalik ang Israel, ang mga Jewish people sa land dahil walang mabubuhay na mga halaman doon. Kaya inimbitahan nila muli ang mga Diyos na bumalik. Kasi nagkalat na nga sila sa buong mundo. Inimbitahan na nila na ulit. So dahan-dahan na bumalik ang mga Jewish people para magkaroon muli ng base station. So, di ba, merong historian dyan na nagsasabi si Tuan. Next one. O yan. Mark Twain. Mark Twain. O siya yung siya yung pumunta talaga doon, nag-survey. Nag-survey siya na wala daw talagang, basahin na lang, wala daw, very barren. Very barren. So anong year na dyan? 1869. So tama-tama yung na. So that 18. So dahan-dahan na nag-uwian ang Israel. Pero, hindi pa rin na ibalik yung pangalan, yung tayo na nasyon, na sila ay naging nasyon. Okay, bilisan na natin. Next. No, hindi pa yan. Yung flag pa na marami. Okay, next. Ito na. 1918. Dahan-dahan na. Nandito na yung plano na patayin lahat ng Israel. Nandiyan na yan. 1946, tapos na yung pinatay yung mga Jews. Kailan sila? 6 million. 6 million. Okay, at napakakunti pa rin ang tao, ang mga Jewish people in the land of Israel. So dahil sa kaguluhan, dito na nagkaroon ng history ang bansa natin. 1997. 1997, yung Guyuin Plan. At 1997, so nag-sign sinong presidente sa atin na nag-sign? No. Nag-sign? Rowa. 1947, no, nag-sign. Yung signing ng agreement na Oo, presidente siya. Rowa parang 1997 nga siya Zamora, nag-sign. Raman Zamora. Pero nagdeklara ang nasyon ng Israel is 1948. Pero nag-sign sila ng agreement 1947, si Manuel Rojas. Yun. Manuel Rojas. Rowa ka ako, pero sa isip. Talaga to si Manuel Rojas. At saka, Sabi ko Rowa. at saka namatay si Manuel Rojas 1948. Oh. Ang nation ng Israel na ibalik ng 1940, May 14. Di ba? Mayo. May 14, muli na itayo ang nasyon ng Israel. O dahil sa hindi nila matanggap na ibalik kasi sino unang Prime Minister ng Israel na nagdeklara na itayo muli ang nasyon ng Israel? David Ben-Gurion. Si David Ben-Gurion ang natin. So ngayon, ang lahat ng mga Arabs, iba't ibang nation ng Arabs, nakipagkera sa Israel. So dahilan sa gera nila, nanalo ang Israel at naging ang dami na nila. Ang dami na nila. So another gera na naman, ginera na naman sila, the more sila
na dumadami. Do you think dahil sa kanila? No. Because of the covenant. Yes! Amen! Because the Lord's promise. Because the Lord's promise. Despite kung anumang sasabihin ng tao, anumang sasabihin ng tao, mag-i-exist at mag-i-exist. Hanggang ngayon, at now, 2020, mag-diretso na tayo. Next. Okay. 1964. Ito kasi, nabuo itong ano na to. Ang kanila, ayaw nilang makipag-negotiate. Yung mapa na yan, green, mapa ng Israel. Ang kanilang vow, ano ang sigaw nila? Right, ito na, river to the sea. Palestine will be free. Ibig sabihin, alisin nila ang Israel. So, wala talagang negotiation na pwede nilang gawin. So, yun ang yun ang kanilang panawagan na naririnig natin sa ngayon. So now, fast forward. Ito na ngayon. Di ba? Yung green, yung blue, sa Israel. So, sa lahat, kahit pa man yung ninegotiate nila, 2008 yata yun, o 2005, ibinigay nila ng piece of the land. Diba? Yung Gaza, ibigay nila. Walang nangyaring peace. Dahil gusto talaga nilang sa kanila. Lahat. But God promise. So ito na ngayon ang konting-konti na lang. Konting-konti na lang. So sabi ko nga, Lord, what is your message? Sabi ko. Yung, di ba, naalala natin yung rocket? Yung. Sabi no preacher na God is pulling over. Parang binilisan na ng Panginoon na malapit na siyang darating. Only ilang porsyento na lang. Ilang porsyento na lang that Israel will totally. Kasi ang promise niya buo nation ng Israel. So makikita na natin, naramdaman ba natin? Or Abraham, narinig ni Abraham na tumawag ang Panginoon sa kanya, nag-respond. Ang mga Jewish people, irreplaceable, despite sa kanilang mga kasalanan. Despite na lumayo sila sa Panginoon, ito yung sabi ng Lord na unconditional love. Unconditional love. Ganon din ba sa atin? Amen. Narinig din ba natin na tumawag ang Diyos? Amen. Tayo ba ay nag-respond? Amen. Alam ba natin kung ano yung calling, anong tawag ng Diyos sa atin? Amen. Okay, di ba? Mga question mo. Naramdaman ba natin na yung unfailing love ng Lord? Kung naramdaman natin yung unfailing love ng Lord, can we also give that love? Sabi nga doon sa, we are kept. Ang itong Israel is already preserved. Walang, it is unconditional. Yan. We are kept. Ito ba ay unconditional? Unconditional. O may condition? Sabi nga ng John 15:6. If you, if anyone abide in my words, And my words abide in you. abide in me, abide in your words. Ask whatever. If anyone, is it by condition? If God will give us. Diba? Nagbibigay ang Lord. If Whatever anyone. we So, ibig sabihin kung tayo ay Susunod. mag-abide sa Panginoon. At sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, And the now new has is come. new. Pipiliin pa ba natin na mamuhay noon? Yes. Ano na? So there Now is, na. Jesus demand our righteousness.
Living a life with Him. That's why. At mananatili tayo sa Kanya. Wicked. So, ibig sabihin, in this, yung tawag ng Panginoon ay, ano yun? Irreplaceable. Yung love niya is unchanging. Being kept ng Lord, it is our choice. Amen? Mga kapatid, what is our choice today? Are we going to choose to also doubt the existence of Israel? Who God called us. Amen? Pastor? Yes. Hallelujah. Application. Praise the Lord. Praise the Lord. Gosh, glory. Maybe I'll ask her as well. We want this. Let's stand to our feet and see. Just thank the Lord for the message this morning. And I just want to say thank you once more, Lord. Hallelujah. Even your word says to us that Amen. all your gifts, all your callings, Lord, your gifts and callings are irrevocable. God wants you to make a covenant, and you have, Lord, based on your word. God, there's everlasting, timeless, Lord, application, God. Because the one who makes promises, He keeps them. Yes, Father God. The one who's made a promise is faithful. So God, thank you for selecting, choosing even one man, Abraham, oh God, to bring forth, Lord, the salvation of every nation, God, as we continue to bless the nation of Israel. Yes, God, that even knowing, Lord, that when you have selected such a people, oh God, they're not perfect, oh God. Hardly anyone is perfect, even in this world. Only you, Jesus, who went to Israel to bring forth how to live life, how to live it purposely, and how to even just call out your name, Jesus, and by faith. That's how it's done. And even you called Abraham, Lord. God, even when he was before the Lord, he was uncircumcised. And yet, just by your word, he left his country and departed for Canaan. And you said, his faith is the one that caused him to have that righteousness that comes from you alone. And God, today, even as you called many of us, you called many of us here in this congregation, and even that calling, oh God, continues, Lord, to take place in this world, even in this worship center, Lord. And maybe today you come to this place, into the house of the Lord, and someone invited you, and it's not an accident why yes, you're here. Lord. Thank you.